Welcome mga ka-idol. Welcome to my YouTube channel, Saurahito Farm Vlog, and TikTok channel, Saurahito Farm Vlog. Bago po natin umpisahan ang ating usapan, huwag po natin kalimutan na mag-like, follow, and subscribe po sa ating YouTube channel and Facebook page account, LGO Saura. Kasi wala pa po tayong Facebook. So main account po muna tayo. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa paglilinis ng ating hito at sa hito na may damdamin. Oo, totoo po. Ang hito ay may damdamin. Pero bago natin yan tutunguhan, dito muna tayo sa paglilinis na aking ginawa. Sa aking ginawa na paglilinis, ito po ay isang halimbawa ng ating environment na lang. Tinatawagin natin environment. Ito po ang nagpapalinaw sa ating farm, lalo na kung ang farm natin ay malaki na, lumalawak na, at lalo na nakikilala na tayo. Huwag po nating hayaan na habang nakikilala tayo, nakikilala din po tayo sama-sama. Tulad na lang po ng mga halimbawa, nakikilala nga tayo pero ang pagkilala sa atin ay madumi yung farm, hindi sila naglilinis ng farm, pero punta namin doon, madumi yung farm. Kaya po, panatilihin natin na palaging malinis yung ating hito farm business. Kasi lalo na kung nag-hito farm business tayo, malaki na yan. Malaki na yan sa atin. Yung 1 hektarya na hito, alam natin, may mag-comment na naman ito na 1 hektarya, paano yan lilinisan? Kunti lang po yan, simple lang po yan maglinis. Linisan nyo po yung may kada buho po o kada, sa amin is buho po yan, kada layer po, kada pan po, no? Kada fish pan po ay linisan natin. Yung tabi at tabi ng fish pan, linisan natin. Kung gaano man kahaba yung fish pan, linisan natin. Kasi yan din po yung number 1 na magpapapatay ng ating hito. Kaya nga may tinatawag tayo na ammonia. Kasi yan po ang number 1 na mapapatay dyan po mag-uumpisa sa sakit. Tutungo na naman po tayo sa ang hito natin ay may damdamin. Oo, totoo po yan. Tulad po yan ng mga tao. Tulad po yan sa atin na kung hindi makakakain, makaranas ng gutom, namumutla, minsan nagkakasakit yung tiyan, minsan walang gana sumasakit yung ulo. Ganyan po yan sila. Pero hindi po yan sila namumutla. Yan po ay nakakaranas ng gutom at minsan naisip natin yung hito natin, ay, ba't parang ang hina nila ngayon kumain? Kasi isipin natin na, ay, siguro kulang to sa pagkain. Pero yung pagkain natin ay panatili natin na umaga, tanghali at hapon. Pero bago natin yan patuloy, hayaan nyo pong habang naglilinis ako, nag-i-explain po ako sa inyo ng paghito farm business ng diskarte ko. Ito po ay diskarte ko lang po ito ha. Hindi ko po ito sinasabi na sundin nyo ito kasi tama ito. Kung may gusto po kayo sarili po yung diskarte nyo po yan. So balik tayo sa pagpapakain. Opo, kanina tama po yung narinig ninyo na sa isang araw katatlo po yan kakain yung mga ito. Sa tanghali, umaga, tanghali, hapon. Sa umaga, pakainin natin tamang pakain po. Papakainin natin ang tamang pakain. Pagkatanghali naman po, pakainin natin merienda lang. Kung resist time lang po sa kanila. Ngayon, punta tayo sa hito, sa ating hitoan. Punta tayo. Yan, set up natin. Bago tayo kuha tayo ng pagkain. So, balik tayo sa ating usapan. May merienda din po yung paghito. May merienda po yan. Kasi po ang hito, pag nakaramdam ng gutom, may posible po na mamatay yung mga hito natin. Possible po na
na yung mga hito natin may namamatay, may na talagang wala. Panatili natin sa loob ng ating farm malinis. So balik tayo sa pagkakain. Yung hito ay may damdamin din po yan. Marunong din po sila yan masaktan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na ang paghihito ay hindi lang po paghihito, basta-basta paghihito lang. Dapat po ang paghihito ay may pagmamahal din po yan. Tayo po na tao, may pagmamahal po tayo sa hito. Gagawin natin silang inspirasyon. Papakainin natin sila umaga, babalik tayo kung nag-aaral man kayo. Babalik tayo hapon. Utusan natin yung mga nandito sa bahay na, kuya, halimbawa, kuya natin, kuya, pwedeng ganito, ganyan, pwedeng ganito, ganyan. Utusan natin kasi nabuworry din yan sila. Kasi yung hito, masasabi nila sa isip nila bakit hindi tayo pinapakain ng ating amo. Siguro hindi tayo mahal, pinapabayaan tayo basta nakabuhay lang sila. Pero mali po yan. Ang dapat po nating sundin ay yung hito natin na kung nandito man tayo panatilihin natin na maglilinis. Kasi yung hito ay kung sa ano yan, torpe yan. Sa atin yan, torpe yan. Kunting dumi lang sa katawan nila, kunting amoy lang ng tubig nila, may posibleng mamatay po yung hito natin. Kaya nga, sinasabi ko to sa inyo, sinishare ko to sa inyo. Kunting kaalaman ko ito sa paghihito. Hindi po ito pagmamayabang. Kasi alam ko na kung ito ay mapapairal natin, yung mga kabisnes natin, yung mga buyer natin, mapapasaya natin. Mapapaganda natin yung ating paghihito. Dapat yun po, yung pagbuhay ng hito o kung anong mga hayop man yan, may pagmamahal din po yan sila. Kailangan din po yan ng pagmamahal sa hito, sa manok, sa kung ano pa yan. Ay may pagmamahal din po yan. Tulad na lang nito ng hito. Kasi ang video natin is hito di ba mga idol? Kaya nga tinuturuan ko kayo ng maayos. Tinasabi ko sa inyo ng maayos. Lalo na kung ganito, tulad kayo ng area ko, maraming mga kabayan. Naku po, masasabi mo talagang tigil na natin to. Nakakapagod maglinis. Pero isa lang, kapag ikaw na nabubuhay ng iyong mga hayop, kapag ikaw may puso sa hayop mo, masasabi mo na ang mga hayop ay parang tao lang. Tulad nito. Nakita siguro nila nito na naglilinis tayo sa kanilang bahay. Kaya yan, masisigla yung mga hito natin. Kaya dyan nakita ko ngayon habang nagbo-voice over ako, masaya ako mga ka-idol. Kasi nakita ko yung mga hito ko sa aking cam na sobrang saya nila kasi nalinisan natin yung kanilang bahay sa atin. Kaya nga like lang na kayo dyan So, hanggang dito na lang po. Huwag natin kalimutan again. Mag-like, follow, and subscribe. Saurahit.